guys! Welcome back to my channel. So for today's video ay pagpapatuloy na natin yung paggawa ng ating passport wedding invitation na ginawa natin using Microsoft Word. And today ay ipiprint na natin yung mga ginawa natin or yung inalign natin ng mga saved layouts natin sa mga Word documents. Naituro ko na sa inyo kung ano yung kailangan natin gawin bago tayo mag-print. So dapat panoorin nyo muna yung video na yon bago kayo magpatuloy sa printing dahil meron pa tayong kailangang ayusin before tayo mag-proceed sa printing. And ngayon naman ay ipiprint na natin. So meron pa akong ituturo sa inyo. Baka sakali na magkaroon kayo ng problema sa printing kasi ito yung karamihan na problema din ng mga clients ko or yung mga ginagawan ko ng layout sa sliding invitation. Since yung sa sliding invitation layouts meron ding back-to-back print doon and kapag nagpiprint na sila hindi pa rin siya pumapantay. May part doon sa layout na nakakat nila at meron din namang part doon na hindi napiprintan. So parang hindi siya mismo tugma doon sa layout na nasa harap. So yun pa rin yung ituturo ko sa inyo. Though na ituro ko na ito sa ibang video, ituturo ko ulit sa inyo baka sakali na hindi nyo napanood yun. And of course para mas magamay ninyo yung sa printing ng back-to-back. So yun yung ipapakita ko sa inyo and yun yung ituturo ko sa inyo. So sana maging lesson ito kung ano yung kailangan natin gawin kapag nagpiprint tayo. So i-prepare na natin yung mga ginawa natin or yung mga inalign natin na layouts using Microsoft Word. So meron tayong tatlo na new Word document na kailangan i-open. So yun din yung mga pinakita ko sa inyo nung previous video. So yun din ang i-prepare ninyo and tara, i-print na natin yung ating mga layouts. So bago po pala ako mag-print, ipapakita ko muna sa inyo yung photo paper na gagamitin ko. And I will be using this photo paper ng QUAF na double-sided glossy in 200 GSM and ito ay A4. Kaya A4 size yung mga ginamit ko na paper size doon sa Word document nung ginawa ko yung alignment. Dahil A4 size din yung photo paper na gagamitin ko. So nakadepende talaga sa paper na gagamitin ninyo yung paper size na pipiliin ninyo doon sa Word document kapag mag-a-align na kayo. So ito yung gagamitin ko para sa lahat ng ipiprint ko ngayon. At dahil passport wedding invitation or passport yung gagawin natin na invitation ngayon, of course, yung sa pinakaunang layout natin or yung sa front nung ating passport ay gagamitan ko siya ng photo top na may leather effect. Since yung talagang actual na passport natin ay may pagka-leather effect siya sa labas. Kaya gagamitan ko din siya ng ganitong photo top. So, pwede kayong gumamit ng ganito or kung ayaw ninyo ng leather, pwede din naman yung glossy or matte. So, depende na rin sa inyo yon. Since ang passport talaga ay parang leather finish siya sa labas. Of course, gagamitan ko siya ng leather. So, kung gusto nyo din ng ganito, maraming pwedeng mabili sa Shopee para malagyan nyo din yung inyong passport invitation ng ganitong effect. So, ito yung mga ginawa natin or inalign natin na mga layouts doon sa nakaraang video ko. So, meron akong tatlo dyan. And siguro para hindi muna tayo mahirapan, ito na muna yung ipiprint ko. And eto, kung nagtataka kayo, nilagyan ko lang dyan or nilagay ko lang itong monogram or tag ko dito since nagsasample lang naman ako para hindi maksaya yung buong paper kapag ipiprint ko siya ng as in buong paper din. So, nagsample lang ako, naglagay lang ako dyan. So, pwede nyo din gawin yan para magamit nyo yung space dito sa baba since meron pa siyang counting space dyan. Pwede nyo pang gamitin yan. So, ito na muna yung ipiprint natin. So, ang gagawin lang natin dyan, of course, Control P lang natin yan. And, pupunta ako dito sa Printer Options, Print Settings, and ang pipiliin ko dito ay Photo Paper na glossy, and of course, Quality. And then, i-okay ko na lang yan. So, na-print na natin ito and okay na yan. Dito na tayo sa ating first document. So, of course, i-click natin yan. So, same process, Control P. And then, of course, lalabas ito. And pupunta tayo dito sa Printer Option, Print Settings, and then, okay, naka-photo paper glossy quality na siya. Okay na ako dyan. And bago ko i-click itong print, ipapakita ko muna sa inyo yung sa printer.
So, ito yung sa feeder ng ating printer. So, dito nilalagay yung mga photo paper or yung mga paper. So, ang gusto ko lang na i-remind dito, and mostly na pagkakamali ng mga clients na nagpapagawa sa akin ng layouts, siguro hindi nila naayos ito. Itong adjuster dito. So, dapat ito ay laging nakasagad sa kung ano yung size ng paper para hindi uuga yung paper and sakto siya na piprint kung saan mismo yung alignment ng ating layouts doon sa ginawa natin na Microsoft document. So, kailangan nyo na isagad itong blue na nandito. Ayan. So, dapat sagad yan para sure tayo na magpiprint talaga yung susunod na ipiprint natin doon sa likod nito. So, okay na yan. Naisagad na yan. So, always remind na dapat sagad yung itong mga blue na ito. Then, i-click na natin itong print. Since na-print na natin ito and ito, of course, isusunod na natin ito. So, i-click lang natin dito. Ayan, para ito yung magiging active. So, Control P na lang ulit natin. And then, same process or same settings. Punta tayo ng printer options. And then, print settings. So, double check lang natin na naka-photo paper glossy and quality. And then, okay na natin ito. And bago natin i-print yan, of course, papakita ko ulit sa inyo yung sa ating printer. So, ito yung ating first document na pinrint. So, kapag ilalagay natin ito, dapat nasa baba yung yung colored or yung pinaka front ng ating passport wedding invitation. And then, babaliktarin lang natin and make sure na nasa baba talaga siya. At saka ninyo ilagay ngayon dito sa feeder nitong ating printer. So, make sure nyo lagi na nakasagad itong dalawang ito. Para sure tayo na align siya kapag ipiprint. And then, click na natin yung print. So, ito na yung mga pinrint natin. And ito na yung ating boarding pass. And of course, yung ating monogram. And ito naman yung ating mga layouts. So, ayan na siya. And ito naman yung sa kanyang likod. So, ang papakita ko naman sa inyo ngayon ay maglalagay ako ng photo top. So, ito yung gagamitin kong photo top. Ito ay leather. So, since ito lang naman yung lalagyan ko, kukuha lang ako ng isa and ikakat ko na siya. Para hindi masayang yung kalahati. Since yun lang naman yung lalagyan ko, maliit na portion lang. So, ito, set aside ko muna ito. And ito lang yung lalagyan ko. Itong side lang na ito. Kaya magkakat lang ako kung gaano nga ba kalaki yung kakasya doon sa yung front. So, kung makikita ninyo, ayan siya. Sakto siya dito ko na lang siya kakat itong line na ito para sasakto. Since, ayan, hindi naman siya malalagyan. And, kung nagtataka kayo kung paano nga ba yung effect ng leather, ganyan po siya. Ayan, ganyan ang effect ng leather na photo top. Ayan. So, ito lang yung gagamitin ko. And sa paglagay ng photo top, pwede kayong gumamit ng laminator. So, cold laminator. And pwede din ang scraper. Since ito lang naman, sample ko lang naman ito. And ito lang naman yung lalagyan ko. Ito na lang yung gagamitin ko. Pero pwede kayong gumamit ng scraper. And pwede din na padaanin nyo sa laminator para mas madikit talaga siya. So, ayan, may effect na leather yung ating front and back ng ating passport invitation. Ayan, so ito lang naman yung kailangan natin lagyan ng leather effect. Ayan, so ganyan yung kanyang effect.
So ito na, na-print na natin yung ating mga layout. So ito yung boarding pass and yung monogram. And ito naman yung sa part 1, sa part 3, part 2 and part 4. So back to back talaga siya. And nilagyan ko na ito ng photo top na leather ang kanyang effect. So, ayan, sana nasundan ninyo kung ano nga ba yung kailangan natin gawin kapag ipiprint na natin itong passport wedding invitation, lalo na dito sa back-to-back. So, meron akong mga instructions or guide kung ano nga ba yung kailangan natin gawin kapag ipiprint na natin yung ating back-to-back na mga layout. So, sana nasundan ninyo yun. So, ang next na gagawin naman natin ay, of course, i-assemble na natin itong ating mga ginawang layouts para sa ating passport invitation para magawa na natin siya ng buo at pwede na nating ibigay sa ating mga guests anytime. Pero of course, meron pa akong mga ituturo sa inyo. Tuturo ko sa inyo yung mga pwede nating paglagyan para hindi lang siya ganito na ibibigay natin sa ating mga guests. So, ayan, sana sundan niyo ang video na ito, and kung may mga request and suggestion pa kayo, mag-comment lang kayo dyan sa baba at gagawin ko yan ng video. Again, thanks so much for watching and see you sa aking next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!